Kita agad, oh. Nakita nyo? Nakita nyo mga kagwapa? Oh, kita nyo ang pagkabiak? Oh. Bumiak, oh. Grabe, daming biak, oh. Labas pa lang to ng bahay. Grabe, dami ng biak. Dami ng biak, oh. Oh, nagbiak na. Oh. Ayan, biak. Nagpanda yan dito. Ah, sa Tagos? Grabe. Tagos? Ay, grabe, oh. O, yan po, mga kagwapa. Sabi mo lang biyak. Ay, ano sabi na ito? Wala na to. Oh. Ayan, oh. Hanggang taas, oh. Ay, malambot na. Wala na ito. Ayan, oh. Uy, malambot na nga. Nagbiakan lahat, oh. Kita nyo, mga kagwapa? Dapat pala ito nakailaw. Ilawan ko. Ayan, mga kagwapa. Inilawan ko na, ha. Ayan, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Nagbiakan talaga lahat, oh. Oh. Paano nasabi niya wala biyak? Ayan, oh. Ito, wala na. Anak ko. Kailangan ipa-check up na to sa mga engineer. Wala na to. Ito, dito. Oo. Oh, wala na, oh. Nagbiakan, oh. Nakakatakot na, no? At pati yung ano, bumiak, oh. Yung beam? Ay, grabe sa taas. Wala na. Ay, sus. Ginoo. Yan, oh. Ayun o, umangat na o. Ayan, dati nangangat yan. Ay, dati na ba yan? Dati na yan. Dati na ba yan? O ngayon lang? Ah, buwaba na. Oh, Umangat na siya. ang lalayo na, oh. Yun, oh. Ayan, oh. Mga kisami, oh. Ha? Ay, grabe yung hagdan. Wala na to. Oh, ito. Dito muna tayo. Oh, ayan, oh. Oh, inilawan ko talaga para makita nyo. Ayan po, oh. Oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Pati yung poste, oh. Oh. Di kwarto ng mga bata. Sa mga pupunta tayo sa kwarto. Kasi lahat ipakita natin to. Kasi sabi, dito muna. Sa inyong kwarto meron din? Ay nako, ang biak na. Ay nako. Oh. Wala na yun. Sus, Ginoo. Wala na ito. Ground, usually malapit sa footing at kinokolekta ang mga poste or columns. So, ano nga ba ang purpose ng isang tie beam? Well, aside from tinatay niya or hinuhold niya together ang mga columns sa base part nito, in times na magkaroon ng malakas na lindol at nagkaroon ng paglambot ng lupa, parang matatawag nating liquefaction, maiiwas ng tie beam ang ating bahay na magkaroon ng unequal settlement o ang di pantay na pagbaba ng struktura sa lupa. Ganito ang maaring mangyari pag walang tie beam, pag may lindol. Nagiging iba-iba ang pagbaba o paggalaw ng mga columns or haligi or poste pag may nangyaring liquefaction or ang paglambot ng lupa. So pag unequal or hindi pantay ang pagbaba or settlement ng mga structural components na ito, ay maaaring magresulta ng malalang structural damage. Ito naman magiging resulta pag may tie beam. At least hindi masyadong magkaiba ang settlement mga footing at columns, kaya less ang structural damage. Well, sa iba naman, ang tie beam ay ginagawa na rin nilang wall footing o yung magiging base na patungan mga hollow block walls sa ground floor. Well, depende na rin sa structural design ng foundation nyo. So, uneven settlement ng mga structural components pag may lindol ay maaaring maiwasan pag may tie beams.